32 taong gulang, 3 kambal. Siya ay buntis na nasa advanced maternal age. Ito ay medyo mapanganib. Buntis, nang isang gabi lang iyon, nabuntis ka na? Ang 22 taong gulang na henyong si Gu Feichen, babangko sa bansa para pamunuan ang Longyu Group bilang CEO. Maligayang pagdating, President Go. Sino ang umapi sa'yo? Gusto mo bang? Ayaw mo ba? Gusto ko. Paano naman ako hindi gugustuhin? Sabihin mo sa akin, paano gusto ng mga lalaki? Paano mo gusto, ate? 8. Kapag nakakita ka ng prey, huwag ka lang basta tititig. Dahil ang prey ay maaaring maging hunter anumang oras. Hindi na kailangan, hindi ako fertile. Para makaganti sa aking dating asawa. Natulog ako sa isang estrangherong binata. Aray. Ang lakas naman ng stamina ng binatang ito. Ito ang una kong beses. Unang beses? Teka. Ilang taon ka na? 22. Mas bata ka pa pala sa akin. Ng 10 taon. Sige na, alis na. Batang pasaway, hindi ka dapat nag-aaral ng maayos, at nag-aaral ng mga bagay-bagay mula sa mga matatanda, na magulo. 8. Ano ang ibig sabihin nito? Kunin mo, alis. Sige na, umalis ka na. 8. Nais mo bang ma-promote para maging director? Elsan, Masyadong nakakapagod iyan. Ang payo ko, mas mabuti na unahin mo muna ang pagbubuntis mo. CJ. Asawa ko, saan ko nilagay ang necktie ko? At nasaan ang itim na damit? Song Ruiz, naghiwalay na tayo. Hindi na ako ang iyong tagapagsilbi. Baby, kahit wala kang ama, siguradong aalagaan ka ng mabuti ng iyong ina. Alam mo ba, narinig ko ang bagong CEO ay isang batang henyo, pero may nagsasabi rin na siya ay isang malupit na baliw. Sino ba ang hindi mahilig sa isang baliw na CEO? Sabi nila, mas gwapo pa si President Go kaysa sa mga sikat na artista. Kapag dumating ang oras, gusto kong pumunta sa harap para makita. Dumating na si President Go. Bilisan mo, alis na. Song Chunyan. Tapos na, ang binatang nakasama ko lang basta ay ang sisi pala ng grupo. Ang kapatid ko kagabi ay ang presidente pala ng kumpanya. Pero yung mga taga-mayaman niyang bilog, dapat sanay na sila sa ganito. Simula ngayon, ako na ang presidente ng Longyu Group. Ngayon, mag-aanunsyo ako ng isang pag-aayos sa tauhan, BA, ay itatalaga bilang presidente secretary. Direktang sa akin magre-report.
Paano nangyari to? Ako ang naunang nakakilala sa'yo. Ano po ang kailangan nyo sa akin? Kasal ka na. Bie, tinuring mo akong third party. Hindi third party. Isang beses lang nakama. Alam ko ang patakaran. Hindi tayo magkakaroon ng relasyon. Nalampas sa trabaho. Kung wala na kayong ibang kailangan, maghahanda na ako para sa meeting. Anong meeting ang pupuntahan niya? Project report. Ang partner ay ang asawa ni Secretary Bea. Imbestigahan mo siya. Sir, bakit po kayo nandito? Sa ganitong level ng meeting, hindi po kayo karaniwang sumasali. Nasaan si Bea? Nagkakape. Ang daming tao. Siya lang ang pinagkakapehan. Mas gusto ko pa rin ang kape na ginawa mo. Talaga? Kung gusto mo, uminom ka pa. Noong gabing umiiyak kang nagmamakaawa sa akin, ngayon nakangiti ka sa kanya. Bilang kontraktor ng Longyou Group, ito lang ang kaya nyo. Nakapasok ka lang dahil sa koneksyon. Sir Paulo, si Mr. Marco ay ang asawa ni Secretary Bea, kaya kami. Ang sama naman ng panlasa nyo. Kinakansela ko ang partnership. Ito ang teritoryo ko. Kaya natural, ang tao ay akin din. Ay nako, Makikita ng mga tao sa labas. Hayaan mong makita nila. Ginoong Zong, ito ay one-way mirror. Hindi mo makikita ang nasa loob. Anong ginagawa ninyo? 8. Talagang walang modo ang bayaw mo. Lumabas ka muna. May sasabihin ako sa kanya. Bibigyan kita ng 3 minuto. Kung hindi, huwag mong isiping makakalabas ka ng Longyou Group. Som Chun Ian. Ikaw na babaeng walang kahihiyan. Nang ahas ka pang manloko. Naghiwalay na tayo. Kahit anong gawin ko, wala kang pakialam. Nag-apply lang tayo para sa diborsyo. Nasa cooling off period pa tayo para sa diborsyo. Hanggat hindi ako pumunta para kunin ang sertipiko, hindi tayo matutuloy sa diborsyo. Dati, kulang ako sa kaalaman. Ngayon, mayroon na akong bagong lalaki. Na-realize ko na hindi pala ako ang walang alam. Kundi ikaw, hindi ka kaya. Huwag ka nang manggulo, nakakahiya. Som Chun Ian, alam kong puro galit lang ang sinasabi mo. Hindi ba? Nagkamali lang ako ng isang pagkakamali na nagagawa ng lahat ng lalaki. Ikaw lang ang asawa ko. Tulungan mo akong kumbinsihin si Ginoong Go na ibigay sa akin ang proyekto. Nag-invest ako ng malaking pera sa proyektong ito. Kung hindi, malulugi ako at tapos na ako. Ginagamit ko ang aking mga koneksyon para makuha mo ang proyektong ito. Ngayon, dahil wala kang kakayahan, wala na itong kinalaman sa akin, hindi na kita tutulungan. Si Chun Ian itong mga nakaraan ay may kaunti kaming hindi pagkakaunawaan. Tulungan ninyo akong pakiusapan siya ng maayos. Kapag nakatapos na ang nakababatang kapatid ni Chun Ian, papuntahin siya sa kumpanya ko bilang Vice President. Oo naman, oo naman. Nitong mga nakaraang taon, ang nakababatang kapatid ni Chun Ian ay nag-aaral sa ibang bansa. Salamat sa iyo. Para sa iyong tulong pinansyal at pisikal. Walang anuman, walang anuman. Si Chun Ian naman, mababa ang kanyang emotional intelligence, at mahilig siyang maging competitive. Buti na lang nagustuhan mo siya. Kapag umuwi na siya, maganda ang pagagalitan ko siya. Zong Ruize, bakit ka nandito? Mama, Papa. Luhod ka. Tatay, bakit? Bakit? Bakit mo pa tinatanong? Sabi ni Alex, nag-away kayo. Pinapapunta kami dito para kausapin ka. Hindi na kailangan. Nag-divorce na kami. Ano? Divorce? Ang pangalan ng mga ninuno ko. Nalaglag lahat dahil sa'yo. Ang dapat ikahiya ay si Alex, di ba? Yung lalaking nangaliwa, isang walang kwentang lalaki.
Ikaw na babaeng halang ang bituka, nang-aaway ka pa ng asawa mo, bilasin mo, lumuhod ka kay Alex, humihingi ng tawad. Bakit ako luluhod sa kanya? Bakit? Ang lalaki ang langit mo. Kung hindi ka luluhod sa langit, ikaw ay lumalaban sa Diyos. Nanay, may gusto akong pakasalan. Mukhang nagkaroon na ng isip ang anak natin. Kailan niya dadalhin dito ang babae, para makita namin? Oo nga, anong klaseng anak ng mayaman? Siya ay isa 0 taong mas matanda sa akin, at buntis sa anak ng iba. Pero hindi ako nagmamalasakit. Sana kayo rin, ay hindi magmalasakit. Nabaliw na ba ang batang ito? Paolo, ikaw ang tagapagmana ng pinakamayamang pamilya, isang henyong binata, ilang mga anak ng mayayaman sa buong mundo, pangarap na magkaanak sa iyo. Sigurado ka ba, na gusto mong magpalaki ng anak ng iba? Sigurado ako. Sir Guo, nahanap na namin. Ang asawa ni Bea ay baog. Malaki ang tsansa na sa iyo ang bata. Tingnan ninyo ang oras. 3 linggo na siyang buntis. Ang oras ay tumutugma. Pero may asawa pa siya, di ba? Nag-apply na siya para sa divorce. Hello. Bea. Ngayon, bibigyan kita ng muling pagkakataon. Agad-agad, makipag-ayos ka kay Alex at bawiin ang divorce application. Kung hindi, gagamitin ko ang batas ng pamilya. Kailangan kong mag-divorce. B. Magiging lola na ako. Bilisan mo, ihanda ang bigay kaya. Tama, tama. Lahat kayo. Sumama kayo sa akin para sunduin ang bagong kasal. Kung hindi ka hihingi ng tawad kay Ruza ngayon, at hindi ka susumpa na hindi ka makikipagdiborsyo, ituturing kong, wala akong anak na tulad mo. Hindi. Makikipagdiborsyo ako. 3 taon na kitang hindi ginalaw. Kaninong anak ang nasa tiyan mo? Sabihin mo, talagang hindi ka panipaniwala. Paano ako nagkaroon ng anak na tulad mo, na walang hiya? Hindi pwedeng manatili ang batang yan. Ikinahiya mo ang pamilya namin. Lubusan mong sinira ang aming reputasyon. Kalad ka rin siya palabas at saktan. Bitawan niyo ako. Bakit hindi lumalapit ang batang iyon para makipaglaro sa amin? May bipolar disorder ang batang ito. Takot siyang makasakit ng iba. Ano ngayon kung mayaman siya? Ano ngayon kung henyo siya? Sa huli, sa mental hospital pa rin siya nakatira. Gusto mo bang makipaglaro kay ate? Ate, hintayin mo ako. Papunta na ako. Ang batang nasa sinapupunan, ay dapat ipa-abort mo. Hindi. Sa anong dahilan, ang anak ko? Bakit kayo ang magdedesisyon sa buhay at kamatayan? Kung ipapa-abort mo ang nasa sinapupunan, mong bata, baka mapatawad ka pa ni Ruza. Mapatawad? Hindi ko kailangan ang kanyang pagpapatawad. Siya ang unang nagloko. May mukha ka pa para pag-usapan ng iba? Pag-isipan mo muna ang sarili mo. Anong lalaki ang magugustuhan? Ang isang nanay na amoy trabaho? Isang nanay na kupas? Tama. Paano ko ba tinuruan noon? Ang pinakamahalaga sa isang babae ay ang suportahan ng asawa at magpalaki ng mga anak. Pero ikaw, ano ang naging resulta? Ngayon, wala ka nang ginagawang gawaing bahay. Naglalaba ka lang sa washing machine at nag-order ka pa ng takeout para sa pagkain. Anong asawa sa ibang pamilya ang kasing gastador mo? Ako, gastador, 7 taon na kaming kasal. Nagtatrabaho ako ng masigasig. Nag-aalaga sa mga biyenan sa bahay. Si Ruize, ang kanyang startup ay nalulugi. Ang mga gastusin sa bahay. Ang mga bayarin ninyo tuwing holidays. Pati na ang mga skincare products. Ang gastos sa pamumuhay ng kapatid ko sa ibang bansa. Tuition fees, lahat yan ako ang nagbayad. Aling babae ba ang hindi ganyan? Si Rusa ay nagkamali lang, sa pagkakamaling ginagawa ng lahat ng lalaki. Pero ikaw, sa ginagawa mo, dapat kang ilubog sa kulungan ng baboy. Tatay, hindi na kailangan ng ganoong parusa, pero ang batang nasa sinapupunan ay dapat ipa-abort. Sino ang mga ngahas gumalaw sa kanya?
Sino ka? Pakibitaw sa anak ko. Ako si Paolo, ang bagong mahal ni Bea, at ama ng kanyang anak. Hayaan niyong ipakilala ko sa inyo. Siya ang CEO ng Long Yu Group. Ang tagapagmana ng pinakamayamang tao. Sino sa inyo ang maglalakas loob na pigilan siya? Bea, kaya pala gusto mong makipaghiwalay sa akin. Nakahanap ka na pala ng mayaman. Sasabihin ko sa iyo, ang mga mayayamang anak ng mayayaman na tulad nito ay hindi ka pakakasalan. Makikipaglaro lang sila sa iyo. Basta't gusto niyang magpakasal. Gusto ko siyang pakasalan. Bea. Bea. Magiging tatay na ako. Hoy, tingnan mo, triplets, akin yan. Ang galing mo po. Bea, gising ka na. May masakit ka pa bang parte ng katawan? Nakuha na natin ang pinakamagagaling na doktor sa buong mundo. Siguradong hindi naman masama ang pakiramdam ni Secretary Song. Okay lang, sabihin mo. Okay lang ako. Mabuti kung ganoon, pwede na ba tayong magpakasal? Magpakasal. Gusto lang niyang makipagpakasal sa akin dahil sa bata, di ba? Huwag po kayong mag-alala, Jim Igu. Hindi kita pipilitin sa kasal dahil sa pagbubuntis. Hindi mo kailangang maging responsable. May kailangan pa akong ayusin. Kay Marco. Bea. Kanina, sinaktan ako ng taong iyon. Ano? Niloko ka niya? Ang sakit. Mukhang kailangan kong bayaran. Ang mga utang na luma at bago. Sa kanya. Marco. Paano mo nagawang saktan si Paolo? Ikaw ang nanakit. Ito ay panluloko at pagbibintang. Ganito ang mga green tea, sarili. Bea, huwag kang padala sa kanya. Narinig ko na may sakit siya sa pag-iisip. Pumapatay siya nang hindi nagdurugo. Baliw siya. Totoo, baliw siya. Lalo na sa gabi. Pero ikaw. Hindi. Bea, sasabihin ko sa'yo, huwag kang mangarap. Hindi papayag ang pamilyang Go na pumasok ang isang gamit na sapatos. Sino ang nagsabing hindi ako pumapayag? Si Bea ba ito? Napakaganda mo. Ito ang mga regalo namin sa iyo bilang iyong mga magiging biyenan. Mga titulo ng lupa, sasakyan, at ginto pa. Nako, ang kabuuan nito ay daan-daang bilyon lang. Kunin mo na, nakakahiya pa rin. Ang sagisag ng Go Corporation na ito, ibinibigay ko sa iyo. Mula ngayon, ang kapangyarihan sa pamamahala ng Go Corporation ay sa iyo na. Kunin mo. Ang kapangyarihan sa pamamahala ay sa iyo na. Masaya ako, Bea. Ikaw po ay marangal. At malaki ang pagkatao. Bukod pa riyan, balanse ang iyong karera at pamilya. Ang pamilyang Go ay mapalad na mapapangasawa ka. Bea. Iaalay ko ang Go Corporation na nagkakahalaga ng trilyon. Bilang aking dot. Handa ka bang pakasalan ako? Bea, 7 taon na ang relasyon natin. Hindi mo ako iiwan, di ba? Wala kang pera. At lalo nang walang karakter. Wala kang ang pera, lalo nang walang karakter. Sandali. Walang tripod. Maganda rin itong plaster cast. Matalino ka. Babigyan kita ng dagdag na sahod pagbalik natin. Hindi ako papayag sa diborsyo. Hindi diborsyo. O kaya ay pagkabiyudo. Nagpakasal ako sa isang lalaking 10 taon na mas bata sa akin. At ang lalaking iyon ay ang boss ko pa. Malaki ang agwat natin sa edad. Kapag naipanganak ko na ang bata, hihiwalayan na niya ako siguro. Mas mabuti pang huwag na lang nating ipamalita para hindi sa opisina magkaroon pa ng eskandalo. Bea, bakit mo ako tinitingnan? Tungkol sa kasal natin, huwag muna nating ipamalita. Hindi ipamalita. Meron ka pa bang nararamdaman para sa dating asawa mo? Bakit hindi ka nagsasalita? Siguro, ibig sabihin, Kalahating oras na. Hindi nagsasalita si Mr. Go at ang kanyang asawa. Nawalan na ba sila ng pabor agad pagkatapos ng kasal? bakit hindi nagsasalita si Paolo? Hindi ba siya mahilig magsalita? Malaki na siya. Nagbanyo, hindi pa alam isara ang pinto ng banyo.
Matagal na akong galit. Hindi mo man lang ako inalo, Bea. Galit ka ba? Akala ko kasi lagi ka namang ganyan. Lagi namang ganyan. Ang mga SCE na hindi mahilig magsalita. Kapag nagsalita, parang nagbabanta. Kahit na parang pumatay nang hindi nagpapakita ng dugo. Ganyan ang mga nakasulat sa nobela. Bea, hindi ako magiging ganito sa'yo. Tapos na akong maligo. Ikaw naman ang maligo. Hindi na, mamaya na lang ako maliligo. Basang-basa ang damit mo. Maligo ka na ngayon. Ayoko. Ayaw mo. Kung ayaw mo, itong pregnancy oil. Sayang lang ang pagbili ko. Pregnancy oil. Akala ko kasi. Sige na nga, ako na lang ang gagawa. Ako na. May mga parte kasi na hindi mo maabot, Bea. Kaya pala, iba siya sa ibang lalaki. Hindi sila pareho. Bea, ikaw na ang bahala sa natitira. Maliligo na ako. Galit pa rin ba siya? Ano ba talaga ang kinagagalitan niya? Halika, Bea, umupo ka. Paulo, kayo ni Bea. Hiwalay pa rin ba kayo ng tirahan? Talaga nga namang hindi ako tinatanggap ng mga magulang niya. Isang gabi ka lang, nagugas ka na ng katawan ng 8 beses. Ang bayarin sa tubig, hindi naman mahal, pero hindi naman makakalikasan. Ma, siya ang asawa ko. Nakatira kami ng magkasama. Makatuwiran lang yon. Bea, sa unang 3 buwan, hindi kayo pwedeng magkasama sa kwarto. Ikaw, dapat mag-ingat ka, pasaway na bata ka. Halika, kumain na kayo. Maya-maya, marami pa akong kailangang sabihin sa iyo. Maupo ka. Magandang araw po, Director Song. Ito na ba ang ipapagawa mo sa akin? Ito, sila ang mga presidente ng ating mga subsidiary. Simula ngayon, sila ay susunod sa iyong utos. Bea, huwag ka nang maging sekretarya, maging presidente ka na. Siya po. Siya, bata pa siya at mainitin pa ang ulo. Paano niya mamamahala ng maayos ang kumpanya? Ang ating pamilyang Go. Bea, sa iyo na lang kami umaasa. Ako. Hindi ko yata kaya. Hindi pa ako naging presidente. Lahat naman sa buhay ay may unang pagkakataon. Ang iyong karanasan sa trabaho, sa loob ng maraming taon, sa administrasyon, kahit na ito ay nakakapagod at komplikado, at mapaghamon pa, habang binabalanse mo ang iyong karera, inalagaan mo rin ng maayos ang pamilya, hindi ka nagkamali kahit kailan. Lubos akong nagtitiwala sa iyong kakayahan. Ma, salamat po sa tiwala ninyo. Pero ang biglaang pagtalaga sa akin, ay siguradong makakaapekto sa katatagan ng kumpanya. Mas mabuti pa na si Paulo na lang ang maging presidente. Bea, pinag-isipan mo ng mabuti. Kung gayon, sa panlabas, ikaw pa rin ang presidente. Si Paulo ang magiging sekretarya mo. Ngunit sa katotohanan, ikaw ang magiging sekretarya ni Bea. Ang lahat ng kapangyarihan sa kumpanya ay ibibigay kay Bea. Paulo, alagaan mo siya ng mabuti. Narinig mo ba? Opo, naintindihan ko na. Maraming tao ang dumadaan. Paano kung may makakita? Hindi naman kami gumagawa ng anumang kahihiyan. Mauuna na ako sa kumpanya. Umakyat ka na lang mamaya. Huwag kang makita ng mga tao sa kumpanya. Narinig mo ba, ang bagong administrative director, si Maria Santos, ay childhood sweetheart ni Director Santos.
Kaya naman pala, naging administrative director agad pagpasok pa lang sa kumpanya. Baka sa hinaharap, siya na ang maging CEO's wife natin. May childhood sweetheart pala si Gofichen. Chan Ian. Ang unang meeting ni Director Jiang. Ikaw na ang maghanda. Gawin mong mas mataas ang antas. Pati ang tsaa, dapat mas maganda. Sige po. Boss, mayroon po ba kayong impormasyon tungkol kay Director Jiang? O kaya, ano ang mga gusto niya? O baka mga allergies niya? Hindi ko po alam. Bakit hindi mo tanungin ng CEO? Sige po, pupunta na ako para magtanong. Miss mo na ako, ate. Ang bagong direktor. Ang antas ng meeting. Kailangang pinakamataas. Ano ang mga gusto niya? Saa at merienda. Ate, nagsiselos ka ba? Lumapit ka at sasabihin ko sa'yo. So, ano ang gusto mo, ate? Huwag ka nang magbiro. Nasa kumpanya tayo. Ang relasyon natin, ganito na lang ba na hindi pwedeng makita? O baka naman ang gusto mo ay pakikipag-agaw? Hindi ba? Kaya ano ang gusto mo, ate? Medyo simple lang naman ako. Gusto ko lahat. Oh. Assistant Zil. Kailangan kong malaman ngayon kung ano talaga ang gusto mo. Paano mo nagagawang alamin lang ang gusto ng iba pero hindi mo inaalala ang sarili mong gusto? Hindi ako importante. Masyadong malaking abala to. Importante ka. Ikaw ang pinaka-importante, ang pinaka-dapat mong pagtuunan ng pansin ay ang iyong sarili. Buntis ka na ngayon, maraming bagay ang hindi mo pwedeng kainin, pero ang mga ito ay pwede naman kainin ng buntis. Tikman natin isa-isa. Siguradong makakahanap tayo ng gusto mo. Ubas at tsokolate. S-level ang gusto. Citrus at lemon. F-level ang ayaw. Kaya para sa meeting ngayon, maghanda tayo ng ubas at cherry tomatoes. Ganito kalaking effort para lang malaman kung ano ang gusto ko. Ang tingin mo kapag may gusto ka. Hindi maitatago. Masyadong sayang sa oras to. Pupunta na ako para ihanda ang meeting. Ito na ba ang White Moonlight ni Gofichen? Talagang bata at maganda. Bahala na nga, bakit ko naman siya ikukumpara? Miss Jiang, ito po ang mga prutas na inihanda ko para sa inyo. Hindi ko nakakainin. Ang mga prutas, si Fei Chen, ang nagbabalat para sa akin. Hindi ako kumakain ng may balat. Nako, ang sweet naman ni Sir Paulo. Bea, kung iyan ang pag-uusapan, malapit na ba kayong ikasal ni Sir Paulo? Kailan kayo magpapakasal? Sir Paulo, ipinakita na niya sa harap mismo ni Madam. Bakit hindi? Sabihin na natin ang relasyon ninyo ni Madam? Huwag kang magmadali, tingnan natin ang reaksyon ni Maria. Gusto sana namin ni Paulo na maging low-key. Sa loob lang ng kumpanya, okay na alam nila. Hindi po kayo kakain. Kakain na po ako. Sige, kainin mo. Mahilig talaga kumain si Madam. Masarap naman. Ano bang ingay yan? Meeting. Maupo kayo. Naku, kasalanan lahat to ni Paolo. Pinakain niya ako ng napakarami. Ang unang agenda ng meeting natin ngayon ay ang pagpapakilala sa inyo ng bagong administrative director, si MFB Reyes. Gaya ng alam nyo, nagtapos ako sa Oxford University. May master's degree ako sa International Trade and Arts. Double major. Makikita nyo sa larawang ito, ang litrato namin ni Warren Buffett. Ang graduation thesis ko naman, napili rin ito sa top journal SCI. Nakilahok din ako, at nagkaroon ng mga tagumpay sa aking mga profesional na kasanayan. Meeting adjourned. Hindi ako nagkakamali, di ba? Hinawakan ni Sir Paulo si Maria.
Nag-away kami ni Paulo kahapon. Sinadya niyang inisin ako. Sinira niya ang self-introduction ko sa pag-upo ko. At lantaran pa niyang inaakit si Paulo. Ikaw si Maria, di ba? Maghintay ka sa akin. Mas maayos ka na ba? Wala naman akong malubhang karamdaman. Normal lang yan. Huwag ka munang magtrabaho ngayon. Magpahinga ka na lang dito. Ito ang opisina ng C. Hindi maganda kung mananatili ako dito palagi. Nakalimutan mo na bang ikaw ang C ng Longyu? Hindi pwede. Kailangan nating maging isa sa liwanag, isa sa dilim, para mapamahalaan natin ng maayos ang kumpanya. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Sir Paulo, hindi pa babalak ni Madam. Nabigyan ka ng formal na relasyon? Mag-organisa ng team building. Hinihiling na ang mga empleyadong kasal ay magsama ng kanilang mga asawa. Bea, siguradong gusto nang ipakita ni Sir Paulo. Sadyang inayos niya ang team building na may kasamang asawa. Oo, ikaw na ang magiging CEO's wife. Tama. Ikaw si Maria, di ba? Nakalagay sa records mo na kasal ka. Sa company team building na ito, dadalhin mo ang asawa mo. Tama. Paumanhin po. Hindi makakapunta ang asawa ko dahil nasa abroad siya. Kaya pala wala ang asawa mo. Nandito ka sa kumpanya para akitin si Bosgo. Pinapayuhan kita, mas mabuti pang, itigil mo na ang ambisyon mo. Ikaw, isang babaeng may asawa na, mahigit 30 anyos na, hindi ka gusto ni Fei Chen. Talaga? Kung gayon, isasama ka ba ni Bosgo? Siyempre naman. CJ, hihintayin natin. Aling Nena, tutulungan ko po kayo. Ay, madam, huwag niyo pong gagalawin yan na florera. Bakit po? Mahal po ba yan? Hindi po. Ayaw po ng ating young master na may gumalaw niyan. Sabi nila, regalo daw yan ng isang babae. Madam, kailangan niyong makuha ang puso ng ating young master. Salamat sa paalala. Pero ano pa ang silbi ng pagkuha sa puso ng lalaki? Tayong mga babae dapat hawakan natin ang sarili nating karera. Hindi ko talaga maintindihan. Kayo talagang mga kabataan. Ano ba ang iniisip nyo? At B. Tingnan mo naman itong team building natin. Ano kaya ang magandang isuot? Ito po. Si Paulo kanina lang, pumunta sa mall, at binili lahat ng couple outfits, para lang makasama kayong isuot sa team building. Sa tingin ko, medyo boring na itong black and white. Mas maganda ka talaga sa pink, Ate Bea. Pero ako, ano kaya ang bagay sa akin? Hindi mo na kailangang pumili. Hindi kita isasama sa team building. Hindi kita isasama sa team building. Bakit? Ikaw ang nagsuggest na isama ang mga asawa sa team building. Naitanong mo ba sa akin? Ma'am, gusto lang ni Sir Paulo na ipakita sa publiko ang relasyon ninyo. Dati, ang mga damit na ito ay hindi talaga pinapansin ni Sir. Pero itong mga couple shirts, pinili ni Sir ng 3 hanggang 4 na oras. Alam ko. Pero Paolo, gusto kong gumawa ng pangalan sa Dragon Group. Makamit ang tagumpay. Ayokong maging tulad ni Sofia, na nakadepende sa iyo. Hindi ka kailanman naging dependent sa akin. Kung gagawin nating publiko ang relasyon ninyo, magiging asawa lang ako ni Sir Paolo. Kahit maghiwalay pa kami, magiging dating asawa pa rin ako ni Sir Paolo. Ang mga damit na ito, dapat suotin ang bagay sa iyo. Hindi lahat, bagay sa couple shirts. Aalis na ako. Sino ba ang tumutugtog ng violin ng ganito kalaliman? Ma'am, nagkakasakit si Sir Paulo. Sakit. Anong sakit? Hi, ito ang sikreto ng pamilya ko. Si Sir Paulo ay may bipolar disorder. Dati, nasasaktan niya ang sarili niya, o kaya'y nananakit ng iba. Kapag siya'y nagkakasakit, ibinubukod niya ang sarili sa kwarto at tumutugtog ng violin, para hindi makasakit ng iba, at para ipaalam sa iba, na siya'y nagkakasakit, para lumayo sila. Halika, dalhin mo ako doon. Sige po. Paolo. Alam ni ate na may sakit ako, bakit hindi ka lumayo? Hindi ako lalayo. Nahihirapan ka ba? Gusto mo bang uminom ng gamot? Nawala ang sakit ko pagdating mo. Mandaraya ka.
Ate, hindi ako makatulog. Gusto mo bang samahan mo akong gumawa ng pottery? Ate, samahan mo akong gumawa ng pottery, okay? CJ, anong gusto mong gawin? Kahit ano, sasamahan kita. Ito na lang. Sabi mo, anong gusto mong gawin? Vase, dapat maalala na ako ni ate ngayon. Hindi ko akalain na ang batang Sisi ay isang love-struck fool. Laging nakakulong sa vase. CJ, gawin natin ang malaki. Dati, noong nagvo-volunteer ako sa mental hospital, doon, linggo-linggo, dinadala nila ang mga pasyente sa paggawa ng maliliit na crafts. Sabi ng doktor, kapag hinahawakan ng ating mga kamay, ang clay, nagdudulot ng kasiyahan, sa pakiramdam na nakakatulong mag-relax. Helenan, Maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit ka nagkasakit? Paumanhin, medyo bastos ako. Hindi naman ako psychologist. Hindi ko dapat tinanong yan. paano kung ganito na talaga ako mula pa lang? Kung ganoon, ito ay dapat isang regalo mula sa langit. Nakadoctorate ka na sa murang edad. At kaya mong mamahala ng ganoon kalaking kumpanya. Siguradong mas matalino ka pa sa iba at mas sensitibo. Kaya, ang trabaho ay trabaho lang. Nakamit mo na ang napakaraming tagumpay. Huwag mo nang pilitin ang sarili mo. Akala ni ate, hindi ako masaya dahil sa trabaho. Kung hindi dahil doon, Dahil sa'yo. paumanhin. Medyo malala ang sinabi ko kaninang umaga. Gusto mo bang kunin ko ang gamot mo? Nasa harap ko na ang gamot ko. Ang daldal mo. Sinasabi ko ang nasa puso ko. Noong nasa mental hospital ka, bilang volunteer, may naalala ka ba na isang pasyenteng talagang tumatak sa'yo? Yung mga pasyente, malinaw pa sa alaala ko. So para sa'yo, ako ay isa lang na, ordinaryong pasyente. Kailangan ko nang magmadali para sa team building. Ipapapintura mo yung florera. Pagbalik ko, sabay nating kulayan. Teka lang, ibibigay ko sa'yo ang account ng CA, baka magamit mo. CJ, Oy, talaga namang nagmamalaki ka. Lahat naghihintay sa'yo. Hindi mo iniisip na, dahil naging sekretarya ka ni Gabriel. Malaking bagay na, di ba? Ano pa ba yan? Tanga lang. ang team building ay alas 12. Ngayon ay alas 11:50. Kung hindi kayo marunong sa numero, hindi ako mag-aatubiling. Mag-enroll sa inyo sa kindergarten. Sofia, nagbibiruan lang naman ang mga magkakaibigan. Bakit ka naman nagsiseryoso? Oh, kung ganoong klase ng biro, subukan mong gawin sa sarili mo sa susunod. Ikaw. Hayaan mo na. Dahil nandito na kayong lahat, gagawin ko ang exception para matikman ninyo ang masarap na alak na espesyal na inihanda ni Gabriel. Wow! Hindi ba ito ang 1982 French Cabernet Sauvignon mula sa Region 42? Limitado lang sa 12 bote sa buong mundo. Bawat bote ay may sariling numero. 1,200,000 piso. Diyos ko, hindi ba't ilang 10,000 piso ang bawat higop? Huwag kayong mag-alala. Uminom kayo ng marami. Sa wine cellar ni Gabriel, marami pa ring magagandang alak. Sa susunod naman, ilalabas ko ulit para sa inyong lahat upang matikman at namnamin. Pinagbibigyan ko lang kayo, mga dukha, na hindi ninyo malalaman kung totoo o peke. Sabi nila, sa wine cellar ni Gabriel, nakakolekta ng pinakamahal na alak sa buong mundo. Sister Isabel, talagang mahal ka ni Gabriel. Pati ang wine cellar niya, ay malaya mong napapasukan. Salamat sa iyo ngayon, Sister Isabel. Kung hindi, sa buong buhay namin, siguro ay hindi kami makakainom ng ganito kamahal na alak. Anong tinatayo-tayo nyo dyan? Bakit hindi pa kayo nagtotoast kay Sister Isabel? Buntis ako, kaya hindi ako inom. Anong problema? Akala mo ba ang nasa tiyan mo ay prinsipe? Hindi naman masama kung iinom ka ng kaunti. Talagang hindi sanay sa luho. Uminom ka na. Kung hindi ka iinom, hindi mo binibigyan ng respeto si Sister Isabel. Sofia, hindi pa naman katagal ang pagbubuntis mo. Okay lang naman siguro kung iinom ka ng kaunti, di ba? Hindi ako inom. Dapat ipagbawal ng kumpanya ang drinking culture sa lamesa. Parang wala namang ganitong patakaran ang kumpanya. Well, ngayon meron na. Akala mo ikaw ang CEO, na ngayon ay meron na. Sinabi ni Gabriel na bawal ang drinking culture sa kumpanya.
Hindi ba si Sir Go ang nagdala ng alak para sa atin? Bakit hindi pa tayo pwedeng uminom? Ang galing naman ng timing. Hindi umiinom si Chan Ian, tapos nag-issue agad ng notice si Sir Go. Kaya pala binigay ni Fei Chen sa akin yung account. Na-realize ko na agad niyang magagamit ko pala. Ay, kasalanan ko talaga. Naawa si Fei Chen sa stomach problem ko, kaya siya nag-issue ng no drinking notice. Sabi ko na nga ba? Sobrang spoiled ni Sir Go kay Meileng, di ba? Syempre naman, bata pa at maganda si Meileng. Kung hindi niya ay spoil si Meileng, sino pa ba? Ibabayaw ba niya ang luma, pangit, at cheap? Director Jang, hindi po maganda ang sikmura ninyo. Kailangan niyo pang dalhin itong alak. Kung sobra kayong uminom, hindi natin kakayanin ang kapalit. Bakit ka sarcastic? Chunyan, inggit ka lang. Kitang-kita naman ang lahat. Ikaw at si Meileng, langit at lupa kayo. Ikaw yung yapak-yapak na, mabahong putik. Talaga, hindi ko naman siya kinukumpara. Bakit ba kayo nagpipilit magkumpara? Chan Ian, hindi ba't dahil sa pagiging kampante mo? Habang nag-aaway kami ni Fei Chen, sinubukan mong akitin si Fei Chen sa harap ng lahat noong meeting. Ha, nag-away pala kayo. Pero narinig mo na ba, kapag may problema sa relasyon, ang matalinong babae, lalaki ang inaayos. Chan Ian, hindi ba dahil sa pagiging kampante mo, habang nag-aaway kami ni Fei Chen, sinubukan mong akitin si Fei Chen sa harap ng lahat noong meeting? Ah, nag-away pala kayo. Pero narinig mo na ba, kapag may problema sa relasyon, ang matalinong babae, lalaki ang inaayos. Samantalang ang bobong babae, babae ang inaaway. Ikaw. Hayaan mo na. Dahil buntis ka, tinatamad na akong makipag-away sa iyo. Sige na, Meileng, paano kung maglaro tayo ng truth or dare? Ang matalo, iinom. Hindi naman to wine table culture, di ba? Oo nga. Oo nga, nagkita-kita na tayo ulit. Maglaro tayo ng masaya. Okay, sige. Si Meileng ang unang bubunot. Halika, Meileng, akin na nga. Ay, manghiram ng 5 milyon. Sa nakapin sa WeChat. Nakapin sa WeChat ni Meileng si Sir Go. Pero matagal na yung mga messages na yan. At si Meileng lang ang nagpadala. Kasi araw-araw kaming magkasama ni Fei Chen. Hindi na kailangan mag-message. Hindi ba si Fei Chen araw-araw? Kasama ko. Hindi kaya siya isang time management master. Kung ibang tao ang hihiram ng 5 milyon. Biro lang yan. Hindi ba si Fichan araw-araw? Kasama ko, hindi kaya siya isang time management master. Kung ibang tao ang hihiram ng 5 milyon, biro lang yan. Pero kung si Ate Meileng, madali lang yan. Oo nga, Ate Meileng, dali na, dali na. Kami ni Fei Chen, lumaki kaming magkasama. 5 milyon ay maliit na halaga lang para sa kanya. Hindi naman siguro niya ako tatanggihan, di ba? Ang user na iyong tinatawagan ay pansamantalang hindi maabot. Pakisubukan muli mamaya. Si Sir Go ay sobrang abala. Siguradong naka-silent ang phone niya dahil nasa meeting. HMM. Si Fei Chen ay palaging inuuna ang career. Pero, para rin naman sa kinabukasan natin. Sige, susunod na. Song Chun Ian, ikaw na. Ulit, manghihiram ng 5 milyong piso sa top contact mo sa WeChat. Haha, sa tingin ko, kahit pagsamasamahin lahat ng tao sa WeChat mo, hindi aabot ng 5,000 piso. 5 milyon pa nga. Hahaha, paano mo naman nasabi yan? Baka naman loan ang top contact niya. Haha, loan is an exaggeration. Pero, totoo naman na hindi talaga mahihiram yan. Hindi mahihiram yan, pero, dahil nabunot mo na, kailangan mong humiram ng 5 milyong piso sa top contact mo sa WeChat. Hindi naman imposible. Anyway, ang top contact ko ay file transfer assistant. Kailan niya, pinapalitan ang top contact ko para sa akin. Wala akong nakapin na kaibigan. Song Chun Ian, iniisip mo bang tanga ko? Hindi ka tumitingin, kaya ako na ang titingin para sa iyo. Ang top contact ni Song Chun Ian sa WeChat ay si Sir Go pala. Ang top contact ni Song Chun Ian sa WeChat ay si Sir Go. Song Chun Ian, wala kang hiya. Si Sir Go ay boyfriend ni Ate Meileng. Ikaw, matanda ka na, pangit, at mahirap, at may asawa ka pa. Paano mo nagawang isipin si Sir Go namin? Talagang may putas sa kumpanya natin. Hindi ka takataka na pinaghirapan mong maging secretary ng CEO. Gusto mo pala talagang makuha ang pabor dahil malapit ka sa kanya. HMPH. Ngayon, paparusahan kita ng maayos para kay Ate Meileng. Ikaw na kumakain ng karne ng sisna na pala ka. Song Chun Ian, sinampal mo ako. Kung kaya mong manakit, bakit hindi ako pwedeng manakit? Ginagawa namin ito para kay Ate Meileng, ang tunay na asawa. Ikaw, Nakarida, bakit ka lumalaban? Tunay na asawa? Ikaw ba yun? Hindi ako, ikaw ba? Ate Meileng, Song Chun Ian, ikaw na bastos na babaeng nasa gitnang edad. Akala mo ba kung ganito ka, magugustuhan ka ni Fei Chen? Ano naman ang mali sa pagiging babaeng nasa gitnang edad? Hindi ba ninyo plano mabuhay hanggang sa pagiging nasa gitnang edad?
Hindi ako, ikaw ba? Kunin mo ang cellphone niya at tawagan si Fei Chen. Gusto kong makita kung paano kanya hiyain. Kapag humingi ka ng 5 milyong piso sa kanya, baka nga na-block na siya ni Sergo. Hindi nga makontak sa telepono. Hello. Bruha, ano pa ang kaya mong gawin kundi maniga? Kunin mo ang cellphone niya at tawagan si Fei Chen. Gusto kong makita kung paano kanya hiyain. Kapag humingi ka ng 5 milyong piso sa kanya, baka nga, na-block na siya ni Sergo. Hindi nga makontak sa telepono. HMPH. Hello. Baka si Marco, matagal na niyang binoblock. Hindi ko siya matawagan. Hello. Hindi sinagot ni Marco ang tawag ni Ate Isabel, pero sinagot niya ang kay Sofia. Siguro dahil, si Sofia ay secretary ni Marco, kailangan sa trabaho lang. Oo nga, siguradong ganun nga. Sabihin mo. Boss Marco. Si Secretary Sofia ay nanghihiram ng 5 milyon. Nasaan siya? Bakit nasa iyo ang cellphone niya? Hindi siya pwedeng sumagot. Si Sofia, nung sinabi mong manghihiram, binabaan siya ni Marco. Kitang-kita kung gaano kanya kinaiinisan. Posible kayang, hindi na niya pakikialaman ang pera ngayon? Nakakatawa naman na si Marco ang hindi ang bahala sa pera. Sino ba ang nagbabayad? Hindi mo pa pala alam. Si Marco ay nagpapatakbo na ng pamilya simula noong 18 taong gulang siya. Sofia, huwag kang masyadong mayabang. Ang patakaran ng laro. Kung hindi ka makakahiram ng 5 milyon, kailangan mong inumin lahat ng alak na nasa lamesa. Hindi ka rin naman nakahiram, di ba? Iba yun. Baka si Marco ay hindi nakita ang mga missed call ko. Sige, hintayin na lang natin. Hintayin ang ano? Hintayin. Kailan niya makikita ang missed call mo at tatawag siya pabalik? Huwag ka nang mag-aksaya ng oras dito. Bilisan mo na. Ngayon din, inumin mo lahat ng alak. Ay, ito. Bitawan mo ako. Pigilan niyo ang ilong niya. Bitawan mo ako. Tigil. Sino ang magtatangkang galawin siya? Marco, bakit ka nandito? Gaya ng nakikita mo, dumating ako para magbigay ng pera. Anong nangyayari? Talaga bang nagbigay ng pera si Marco kay Sofia? Kanina lang, nag-message si Marco sa akin. Kaya pala. Kaya pala. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob para apihin ang kasamahan? Hindi, naglalaro lang kami kanina. Naglalaro ng Truth or Dare. Si Secretary Sofia, kapag natalo, kailangang uminom. Tama ba? Ako ba ang natalo? Hindi ba? Siguradong si Marco, ang nagdala ng pera para kay Isabel. Tama, hindi naman sila magkadugo. Bakit siya magpapahiram ng pera kay Sofia? Marco, tulungan mo ako. Alam mo naman, hindi ako pwedeng uminom. Tawagin mo akong asawa. At ibibigay ko sa iyo ang buhay ko. Pag-usapan natin iyan sa bahay. Sofia, bakit ka ganyan kalapit kay Marco? Tama, kaharap pa si Isabel. Talagang walang hiya. Hindi ba ninyo gustong malaman kung sino ang pagbibigyan ko ng pera? Sasabihin ko na sa inyo ngayon. Para kay Secretary Sofia. Nako, ano bang nakakagulat dyan? Bilang sekretarya ni Paulo, madalas akong nag-a-advance ng pondo para sa kumpanya. Normal lang na humiram ang CEO ng pera sa akin. Di ba, Paulo? Talaga ba, Secretary Bie? Esan, matalino si Isabel. Inaapi na si Bea ng ganito, hindi pa rin niya inaamin ang sarili niya, ang pagiging asawa ni Paulo. Kung ganoon, tuloy ang laro. Hindi ba truth or dare ang laro natin? Sige, simulan na. Ang tanong ay, sa tingin niyo, anong klaseng tao ako?
magsimula tayo sa'yo. Kapag nagsinungaling, babawasan ang sahod. Sir Paulo, guwapo ka, mayaman at mabuting tao. Hinawakan mo ang ilong mo kasi nungalingan yan. Kaltas sa sweldo. Ay, Sir Paulo. Isa kang sikim na kapitalista. Akala mo ba lahat ay tulad mo, ng isang henyo? Binibigyan mo ako ng sweldong 5,000 piso, tapos inaasahan mong makagawa ako ng 50,000 halaga ng trabaho. Matagal ko na talagang gustong umalis. Mabuti, napanatili mo ang sweldo mo. Hindi ka pwedeng magsinungaling. Ako, sa tingin ko, Sir Paulo, kahit mukha kang mabagsik. Pero, sa kama, ikaw siguro ang nasa baba. Pwede mo bang ipaliwanag? Kasi ako, Huwag ka nang magsalita. Turn mo na, BA. Sir Paulo. Mabuting tao. Binigyan mo ako ng good person card. Gwapo si Sir Paulo. Malakas ang katawan at malakas ang kakayahan. Sa triplets, paano siya hindi magiging malakas? Alin, kakayahan. Ethan. Malakas? Okay, tapos na ako. Paulo. Tapos na ang laro. Hindi ba sabi ni Ate Isabel, si Sir Paulo ay karaniwang nagbabalat ng ubas para sa kanya? Baka naman, ang relasyon ni Sir Paulo kay Bea ay mas malapit pa kaysa kay Ate Isabel. Masama ang pakiramdam ko. Hindi ako kakain ng prutas. May kailangan pa akong gawin. Aalis na ako. Secretary B. May mga kailangan pa akong ayusin sa kumpanya. Tara na. CJ. Kaya pala, si Sir Paulo ay nagbabalat ng ubas para kay Bea, para pala mag-overtime siya. Bea, sa iyong pinagmulan at ganda, ano ang may kukumpara mo sa akin? Si Paulo ay siguradong akin. Fei Chen, ito ang data ng paggamit ng user. Naayos ko na. Tingnan mo. Pag-aayos muli ng mga nagugulo, Fei Chen, lalabas na ako. si Shu Yuan. Siya ba ang head ng cybersecurity para sa Global Business Summit na ito? Makikipagkumpetensya ba tayo para sa proyektong ito? Kilala siyang mahirap pakitunguhan, pero may kaibigan akong kakilala siya. Gusto mo bang tulungan kitang ayusin ang isang meeting? Hindi na kailangan, gawin mo na lang ang sarili mong trabaho. Kung magawa kong pakitunguhan si Shu Yuan, baka magbago ang tingin sa akin ni Fei Chen. Director Jiang, pinakuha po ni President Gu ang user usage data. Naayos niyo na po ba? Tandaan mong ipadala sa akin ang contact ni Mr. Shu. Manlibre ng pagkain. Syempre naman. Hindi niyo pa po ba naayos? Hindi niyo pa po ba naayos? Mamaya ko sasabihin sa iyo. Bakit ka sumisigaw? Anong problema kung hindi ko naayos ang data? Kailangan kong makipagkita sa kliyente at kumuha ng bilyong pisong deal para sa kumpanya. Ang mga walang kwentang gawain tulad ng pag-aayos ng data ay mas bagay sa mga tulad mo. Nasaan na sila? Bakit hindi pa sila dumarating? Sino ang nakakaalam? Malapit ko na itong isumite. Nakakainis. Lahat, ano po ang ginagawa ninyong pagtitipon dito?
Mayroon akong urgent na dokumento dito, na kailangan ng approval ni Director Jiang. Naghihintay ako mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 4 ng hapon, at hindi ko siya nakikita. Mas malala ang sitwasyon ko kaysa sa iyo. Naantala ang progreso ko ng ilang araw na, dahil lang hindi pa naaprubahan ang reimbursement request. Wala nang gana ang lahat magtrabaho. Oo nga, tama. Ano na ang gagawin ko? Hindi ba? Kailangan ko na itong isumite ngayong gabi. Song Chun Ian, busy ako. Kung maantala mo ang kliyente, kaya mo bang bayaran ang kapalit? Wala sa trabaho ang isip ng lahat. Nako, ano ang gagawin natin? Oo nga. Sige na, sige na. Ako na ang mag-a-approve nito gamit ang presidential authority ko. Tara na, bilisan natin. Salamat po, Secretary Song. Nasagip niyo po kami sa aming matinding pangangailangan. Walang anuman, ito ang dapat kong gawin. Mr. Su, dito po kayo. Hindi ba't ito si Ginoong Alex, na ilang buwan ng pinagkakaabalahan ni Sir Marco? Talagang si Ate Melissa. Narinig ko na masama ang ugali ni Ginoong Alex. Hindi ko inakala na si Ate Melissa ay makukuha ang ganoong kahirap na kliyente sa kumpanya. Ginoong Alex, ako po si Bea Reyes, ang sekretarya ni Sir Marco. Pakiusap po, magpahinga muna kayo. Sa katabing lounge, malapit na po si Sir Marco. Sige. Bea Reyes, ano ang ibig mong sabihin? Gusto mong agawin ang aking kredito? Melissa Garcia, sa tingin ko ay walang sinumang maglalakas loob na agawin ang kredito na ito mula sa iyo. Alam mo ba kung gaano kalaki ang epekto ng iyong pagliban ng walang paalam sa kumpanya? Anong epekto naman? Ang administrasyon ay parang katulong. Anong halaga ang may dudulot nito sa kumpanya? Ang pagdala ko kay Ginoong Alex, isang malaking kliyente, iyon ang tunay na may halaga. Marco, hindi ba't matagal mo nang gustong makuha ang proyekto ng cybersecurity para sa Global Business Summit? Pinaghirapan ko ng husto para madala si Ginoong Alex dito. Dapat mo akong bigyan ng gantimpala, hindi ba? Direktor Melissa, matagal nang napagkasundoan ng kumpanya at ni Ginoong Alex na bukas ang pag-uusap para sa kooperasyon. Ngayon ay dinala mo si Ginoong Alex nang walang palem, ngunit hindi pa kompleto ang panukala ng aming kumpanya. Hindi ba't ito ang magiging dahilan upang masayang ang lahat ng aming nakaraang pagsisikap? Paano nangyari ito? Paano nangyari ito? Ito ay dahil hindi mo pinahahalagahan ang gawaing administratibo, kaya napapabayaan mo ang koordinasyon ng iba't ibang departamento na nagdulot ng kasalukuyang resulta. Ako, ano na ang gagawin ngayon? Ngayon na nandito na ang tao, hindi naman natin sila pwedeng paalisin, hindi ba? Marco, hindi ko po sinasadya. Tumahimik ka. Magpahinga ka. Na-research ko na ang mga gusto ni Ginoong Alex. Paano kung subukan kong maghanda ng tea-set para sa kanya? Sir Marco, pakiusap po, kausapin niyo muna si Ginoong Alex. Darating na po ako kaagad. Sir Marco, hindi nyo naman siguro iniisip na marami akong oras para maglaan ng isang buong araw para lang umupo kasama kayo? Ang nangyari na yon ay dahil sa kapabayaan ng aking mga tauhan. Bibigyan ko po si Ginoong Alex ng paliwanag. Ha ha ha. Kung ang simpleng pag-aasikaso sa kliyente ay hindi nyo magawa ng maayos, paano ko ipagkakatiwala sa inyo ang ganito kalaking proyekto? Ginoong Alex, malayo ang inyong pinanggalingan. Bakit hindi muna kayo uminom ng tsaa bago umalis? Uminom ka muna ng tsaa bago ka umalis. Isang sinaunang tsaa mula sa imperyo, Long Tuan Fengbing. Narinig ko po na mahilig kayong uminom ng tsaa. Ito po ay espesyal na inihanda para sa inyo. Sakto, nauuhaw din ako. Uminom ka muna bago ka umalis. Pinakamaganda ang paggamit ng tubig bukal para sa tsaa. Ito ay espesyal na Zen spring water na dinala mula sa bundok ng kapayapaan ngayong araw. Talaga bang Zen spring water? Ito ay espesyal na nakuha ni Sir Marco mula sa auction. Isang sinaunang gininto ang panggiling ng tsaa. Sa tabi ng gininto ang panggiling, lumilipad ang berdeng alikabok. Sa puso ng jade cup, umaalon ang berdeng tsaa. Ang tsaa na giniling gamit ito ay walang bahid o kakaibang lasa, malinis at mabango. Mabuti, mabuti. Wow. Ang paglalagay ng sabaw ay parang pilak na dragon na humihinga. Ang paghalo ay magaan at mabigat ng malaya. Sir Marco,
Hindi ko akalain na sa ilalim mo pala ay mayroon. Isang taong kasing husay sa tsaa. Ha 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 ha. Ang lasa ng tsaa ay matagal. Ang bango nito ay parang tagsibol, mabango at masarap, ngayong araw. Hindi na sayang ang pagpunta ko, ha. Talagang hindi na sayang ang pagpunta ni Sir Paolo ngayon. Ito ay pagkukulang ng empleyado ng kumpanya. Patawad po, bukas, maghahanda kami ng plano at bibisita kami. Hindi na. Ang sa akin, ay hindi kasing ganda ng mga gamit sa tsaa. Bukas, pupunta ako dito, ha. Malugod kang inaanyayahan. Ha. Ang mga empleyado ni Sir Marco ay talagang nakakatuwa at nakakalungkot. Sa susunod na pagbisita ninyo, Sir Paolo, sisiguraduhin kong puro kasiyahan lamang. Sige. Kayo na mga mababang uri, ang dami ninyong paraan para mangakit ng lalaki. Sophia, na-demote ka na. Bakit kung hindi dahil kay Lolo Jang? Matagal ka nang na-fire. Hindi ka nasa iyong workstation sa oras ng trabaho. Naglalakad ka kung saan-saan. Nakikialam sa ibang departamento, na nagiging sanhi ng pagtigil ng trabaho sa ibang departamento, na nagdudulot ng pagkalugi ng kumpanya ng milyon-milyon araw-araw. Hindi lang iyan, ang pag-aproba sa reimbursement ay matagal nang hindi naaprobahan, na nagiging sanhi ng pagkawala ng morale ng mga empleyado. Kaya, Director Jang, paano ka karapat-dapat sa posisyong ito? Marco, ganyan din ba ang iniisip mo? Tungkol sa akin, kung hindi dahil kay Lolo Jiang, matagal ka nang na-fire. Secretary B, mayroon pa akong kailangan sa'yo, tara na. Bea, ikaw na mababang uri, bakit ka laging napapansin? Ate Bea, ilan pa bang sorpresa? Ang hindi ko pa alam? Malalaman mo rin sa paglipas ng panahon. Uy, huwag ka nang magulo. May trabaho pa ako. Matagal ka nang nagtatrabaho, simula ngayon, huwag ka nang magtrabaho. Simula ngayon, huwag ka nang magtrabaho. Kung hindi magtatrabaho, ano ang gagawin? Dahil gagawa tayo ng mga bagay na nakakatuwa. Masaya naman ang magtrabaho. Ikaw, Bie, talaga bang ganyan ka magsalita? Ako, Ate, umuwi na ako. Sabi nila nanay at tatay, maghahanda sila ng welcome party para sa akin. At pinatawag nila ako para personal kang imbitahan. sige, pupunta ako bukas ng gabi. Anong klaseng tao ka ba? Kailangan ko pang personal na tumawag? Kailangan ko talagang mag-leave ngayong pagkakataon. Umuwi ang kapatid ko. Pupunta ako sa kanyang victory celebration. CJ, kung gayon, sasama rin ako. President Paulo, ito ay isang family reunion ng aming maliit na pamilya. Walang masasarap na pagkain para sa iyo. Sawa na ako sa mga mamahaling pagkain. Gusto ko lang ng ordinaryong pagkain. Halika, Jayden. Gusto mo ba? Wow! Kuya Marco, napakabuti mo naman sa akin. Lahat ito ay mga bagong modelo ng game console. Para sa welcome party ko mamaya, kailangan ko talagang magpasalamat sa iyo. Hindi ako makakapunta sa welcome party ngayong gabi. Bakit? Naghiwalay na kami ng ate mo. Ano? Akala ko okay naman kayo? Paano kayo naghiwalay? Nag-cheat ang ate mo. Nakahanap siya ng isang lalaking kasing edad mo. Paano nagawa yan ni Bea? Jayden, kailangan mo akong tulungan na kumbinsihin ng ate mo. Para bumalik siya sa akin. Ang posisyon ng VP sa kumpanya ko, ibibigay ko sa iyo. Ano? VP para sa akin? Kuya Marco, ako na ang bahala dyan. Siguradong maayos ko yan. Kung gayon, ipinagkakatiwala ko sa iyo, Jayden. Halika, tingnan mo pa ito. Huwag ka nang mahiya. Bea, sa buong buhay mo, akin ka lang. Huwag mong isiping makakatakas ka sa akin. Maligayang pagdating, Sir Paolo.
Ang Seaview Private Room sa pinakataas na palapag ay inihanda na para sa inyo. Hindi na kailangan. Ngayong araw ay family reunion ng asawa ko. Ordinaryong private room lang ang kailangan. Pero ang mga gamit sa pagkain, gamitin pa rin ang sarili kong set. Maghanda rin ng isang set para sa asawa ko. Opo. May sariling gamit pa. May phobia ka ba sa germs? Gusto ko ng ceramic. Hindi ba alam ni ate yan? Tara na. Matagal nang nasa ibang bansa si Jaden. Siguradong marami na siyang natutunan. Siyempre naman, si Kuya Jaden din, nakahanap ng mabuting bayaw, nakapagpondo para sa pag-aaral niya sa ibang bansa. Tatay, ang upuang ito para sa pinuno. Hindi ba dapat kami ang uupo dito? Bakit ito nakabakante? May nakaupo na pala sa pangunahing upuan. Sino yan? Ako dapat ang bida ngayon. Paumanhin po. Na-traffic po kami. Nahuli po kami. Nandito na si Nianyan. Ate, sino itong katabi mo? Sino itong lalaking alaga? Ang bago mong bayaw. Ano, pangalawang kasal na pala si Ate Chun Ian. Hoy, lalaking alaga, papakasalan mo ba si ate? Hindi mo pa nabibigay ang bigay kaya, di ba? Si Kuya Z dati, nagbigay ng 88,000 piso. Kaya mo bang magbigay ng 8,800 piso? 8,800 piso. Talagang hindi ko kaya. Wala akong pera ngayon. Lahat ng ari-arian ko, nasa iyo na lahat. Ano ang ibig mong sabihin? Ayaw mo pang magbigay ng bigay kaya? Tama nga naman, pangalawang kasal na si ate, kaya normal lang na hindi ka magbigay ng bigay kaya. Walang pera, walang kapangyarihan na lalaking alaga, tanging ang ate ko lang na ganito, ang tanga na babae ang gugustuhin pakasalan. Linisin mo ang bibig mo. Malinis? Bakit hindi ako malinis? Yung katabi mo naman, itong lalaking alaga, mukhang galing sa kung saang bar, na gigolo, kaya marumi. Gigolo, baka may dala pa siyang, anumang maruming sakit. Siya, Senador, huwag kang kung ano-ano ang sinasabi. Siya kasi, nag-eroplano siya. Matagal siyang lumipad, hindi pa niya na-a-adjust ang jet lag. Ang isip niya ngayon, ay medyo malabo pa. Upo, 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 upo. Nanay, bakit ka natatakot sa kanila? Mga tauhan, itong gigolo, paalisin nyo. Huwag nyo akong mahawa ng anumang maruming sakit. Sino ang mangangahas gumalaw sa kanila? Siya, Senador, wala kang modo. Huwag nyo na lang siyang pansinin, Ginoo. Maupo po kayo rito. Song Jae-sen, anong ginagawa mo? Ito ay handaan ng pamilya Song. Ako ang nag-iisang anak na lalaki ng pamilya Song, ang magiging pinuno ng pamilya. Hindi ko man lang mapaupo sa pangunahing upuan. Bakit siya ang uupo? Ang pamilya nyo. Ang daming patakaran. Oo, dahil gagawin mong anak-anak ang lalaki sa pamilya Song. Ituturo ko sa iyo ang mga patakaran ng pamilya Song. Ikaw, umupo ka na lang dyan at kumain. Tatay, sinampal mo ako. Mag-sorry ka sa bayaw mo. Ngayon din, tagad. Mag-sorry ka. Kung hindi dahil sa kanya, bakit naghiwalay si ate? Sa bayaw ko? Nag-aral ako sa ibang bansa, lahat dahil sa bayaw ko. Sinabi pa ng bayaw ko, kung magkabalikan sila ni ate, bibigyan niya ako ng posisyong Deputy General Manager. Noong una, gusto ko sanang ayusin ang trabaho mo sa Longyu Group. Arrange a job. Dahil gusto mong pumunta sa halos bangkaroteng kumpanya ni Zong Luis. Sige na. Longyu Group, iyan ang pinakamayamang Go. Ang family business ng angka ng Go. Basta ka na lang nagsabi na bibigyan mo ako ng trabaho, who do you think you are? Ang presidente ng Go Group na si Guo Feichen. Ako nga, Para kang. nagkakaroon ng delusional disorder. Jason. Tumahimik ka. Malaki ang gulo na ginawa mo ngayon. Tay, bakit mo siya kinatatakutan? Paumanhin po, napabayan namin ang pagdidisiplina sa aming anak. Kaya siya naging bastos sa inyo. Ngayon, pakidisiplina mo na, siya para sa amin. Bakit hindi mo siya disiplinahin? Song Jae-sen, binibigyan kita ng huling pagkakataon. Mag-sorry ka sa bayaw mo. Song Chun Ian, ang tanga mo. Itong Kepman, walang pera, walang career. Paano siya makukumpara kay Paulo? Talaga bang, tatalikuran mo ako para sa kanya? Sakto, lahat ng yan ay meron ako. President Go, ang mga kagamitan sa pagkain na inyong inutos, ay naihatid na. President Go? Anong President Go? Ang nasa harapan ninyo, ay si President Go, ng Longyu Group. Karaniwan siyang kumakain, sa pinakataas na restaurant. Ngayon, nasa ordinaryong private room siya.
sa ikalawang palapag, kaya dinala namin ang mga kagamitan ng presidente at ang kanyang asawa. Hindi niyo po yan kayang hawakan. Antigo po, lahat yan. Ang isang plato pa lang po ay nagkakahalaga na ng milyon. Alisin niyo na po lahat ng kubyertos. Hindi na po kami kakain ng hapunan. Marco, sinabi ko na sa'yo na tumahimik ka. Anak, bilisan mo na, at humingi ka ng tawad kay Kuya Gino. May oras pa. Dali. Hindi ako hihingi ng tawad. Sofia, akala mo ba dahil nakapag-asawa ka ng mayaman, ay kung sino ka na, sa ganda mong yan, iiwanan ka rin lang sa huli. Marco, sa tingin mo ba, sa puso mo, ay para lang ako kay Ramon? Ngayon, hindi lang ako. Ang asawa ng pamilya Gino. Ako rin ang namamahala sa pamilya Gino. Ikaw ang namamahala? Sofia, huwag ka nga magyabang. Kahit sabihin mo pa yan, hindi ako maniniwala. Ang babaeng nakapag-asawa na ulit, swerte na nga't nakapasok sa mayaman na pamilya. Ang pamilya Gino pa ba, ang magbibigay sa kanya ng kapangyarihan? Oo nga, walang pamilya ang magbibigay ng kapangyarihan sa isang babaeng nakapag-asawa na ulit. Kung gayon, tingnan nyo kung ano ito. Ako po ay naging bastos, at nakasakit sa namamahala ng pamilya Gino. Oo nga po. Sana po ay pagpasensyahan nyo na kami, at huwag nyo na po kaming pagtuunan ng pansin. Ikaw nga ang may hawak ng kapangyarihan? Tama. Kaya mo lang basta, magpahawak ng kapangyarihan sa isang babae? Hindi ba pwede? Ate, nagkamali ako, ate. Huli na, akala ko kasi, nung pinadala kita sa ibang bansa, makakatanggap ka ng mas magandang edukasyon. Hindi ko inaasahan, na lalo ka lang naging, walang pakundangan. Luhod. Siya ay pinalaki ninyo, ng sobra, lagi na lang future patriarch. Ang pamilya Song natin, ay isang ordinaryong pamilya lang. Akala nyo ba mayroon pang trono na kailangang ipamana? Tama ka, niyan yan. Opo. Jonas, dahil nakapagtapos ka na at nakabalik sa bansa, at mayroon ka ng kakayahang kumita para sa sarili mo. Simula ngayon, pagkakakitaan mo ang sarili mong gastusin. Mama, papa, kung kayo, ay magbibigay pa rin ng pera sa kanya. Ititigil ko ang inyong pondo. Hayaan ninyo siyang kayo ang suportahan. Hindi po. Ate, huwag naman. Nagkamali ako, ate. Tama na, Jonas. Magmuni-muni ka ng mabuti. Ang pagkain na ito, kung sino ang gusto kumain, kami, hindi na. Tara na. Ganito na po si Sir Paulo buong umaga. Baka naman naengkanto na siya. Sabihin mo na. Sir Paulo, mayroon po ba kayong magandang balita kamakailan? Si ate kahapon, tinawag niya akong asawa sa harap ng lahat, at pinrotektahan pa ako. Si Sir Paulo ay nasa mataas na posisyon, sa loob at labas ng bansa at napaka-impluwensyal. Ang unang bilyon niya ay kinita niya sa unang pagkakataon. Pero noon, hindi ko pa siya nakitang. Ganoon ka-proud. Talagang si Sir Paulo ay sunod sa sa asawa niya. Iyan ay talagang isang napakagandang balita. Magpadala ng tao sa auction sa lungsod ng Perlas, para bilhin ang lumang kwintas, ang puso ng rosas. Gusto kong bigyan siya ng sorpresa. Ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako, medyo low blood sugar lang. Ako na po ang tutulong sa inyo. Tamang-tama, makapag-exercise din ako. Umupo na lang po kayo at magpahinga. Narinig mo ba? Balita ko, nagpadala si Sir Paulo ng tao sa auction sa lungsod ng Perlas para bilhin ang kwintas na ibibigay niya sa kanyang mahal. Oo nga, ang kwintas na iyon ay gawa ng European royalty. Sabi nila, isa lang daw sa buong mundo. Tingnan mo. Presidente ng Pangkat Dragon, binili ang lumang kwintas sa napakamahal na halaga, ang puso ng rosas para sa kanyang mahal. Tita, alam niyo po ba kung sino ang orihinal na may-ari ng vase na ito? Si Mia Garcia ba ang panganay na anak ng pamilya Garcia? Hindi po sinabi ni Sir Paulo kung sino ang nagbigay ng vase na iyon. Gusto niyo po bang tanungin ko siya para sa inyo? Gabi na, nagpaparamdam pa rin ng pagmamahalan. Someone, pakunwari, diretsuhin na lang kaya ang pangalan ni Sir Paulo. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Gusto ko na ba siya? Ate, nandito ka na?
Buong umaga kang wala sa opisina. Sino ba ang kasama mo sa labas? Wala pong ibang tao sa labas. Trabaho lang. Nandito ako para sabihin sa inyo na ayaw ko nang maging sekretarya ng C. Gusto mo nang maging presidente ngayon? Hindi naman imposible. Hindi. Kapag nakikita ko siya, naguguluhan ako. Kailangan kong pakalmahin ang sarili ko. Kulang ng supervisor ang tech department. At hindi sila makahanap agad ng angkop na tao. Marami namang sekretarya sa secretary department. Sapat na para sa'yo. Pero wala sa kanila ang katulad mo. Sige na. Huwag ka nang magulo. CJ, nirerespeto ko ang desisyon mo. Pero bago ka umalis, ate, pwede mo bang ayusin ang company annual event? Para sa akin, hindi ako mapalagay kung iba ang gagawa. CJ, May lang, napalitan na si Song Chun Ian bilang tagapamahala ng annual event. Hindi ba't ang admin department ang laging responsable? Utos pala ni President Go. Siguradong gumamit ng kung anong paraan si Song Chun Ian. Song Chun Ian, maghintay ka lang. Madam, patawad po. Hindi ko sinadyang mahulog yan. huwag po kayong mag-alala. Ayusin muna natin ang mga piraso. Hindi ba ito ang selyo mula sa pagbubuluntaryo ko sa mental hospital? Siya pala. Ma'am, dinudugo po kayo. Masakit ba, ate? Nakita ko ang base ng Florera. Ikaw ang batang lalaki noon, di ba? Ang Florera na ginawa nating dalawa. 8. Naaalala mo na ako. Hintayin mo ako, ate. Kukunin ko ang regalo mo. 8. Ang tagal kong naghintay. Naalala mo na rin ako. Ito ang regalo na inihanda ko para sa'yo. Hindi maginhawa ang kamay mo, tutulungan kitang hawakan. 8. Sa annual meeting na ito, ipahayag na natin ang iyong pagkatao, di ba? Bakit mo ako hinintay ng matagal? Dahil noong unang beses kitang nakita, alam ko na ikaw na. Fichen. Posible kayang ako lang ang ginawa mong mental na sandigan. Hindi naman sa wala akong. Bakit ka nagmamadaling itanggi? Natatakot ka bang magalit ako? Hindi. Hindi ako magagalit. Kahit na ako ang ginawa mong mental na sandigan. Gusto rin naman kita. Ate, totoo ba ang sinasabi mo? Dahil ang gusto ko ay ikaw mismo. Kaya sana rin, ang gusto mo ay si Song Chunyan mismo, hindi yung iniisip mo na malumanay na ate. Ate, hindi ko kailangang mag-isip. Palagi ko nang alam kung ano ang gusto ko. Huwag kang magmadali sa pagsagot. Sa tingin ko, dapat pag-isipan mong mabuti bago mo ibigay ang sagot. Eight, habang suot ang kwintas na ito, sa taunang pagpupulong, bibigyan kita ng sagot ko. Ate Mayleng, sabi ko, susuyuin ka ni Mr. Go, di ba? At espesyal pa na binili para sa iyo. Itong napakamahal na, antik na kwintas. Baka pa nga ipababa ka ng posisyon. Ay para rin naman, para hindi ka masyadong mapagod. Tama, sa tingin ko si Mr. Go, ang pagpapalit ng namamahala sa taunang pagpupulong. Baka gusto niyang, Ate Mayleng na, mas maging magaan ang trabaho. Ang prinsesa ng mayamang pamilya, ganito karami, kahit isa ay hindi makakabili. Nitong kwintas na Rose Heart, Ate Mayleng, ang galing mo namang pumili ng lalaki. Ang kwintas niya, bakit kapareho ng binigay ni Fichen sa akin? Na eksaktong pareho. Oy,
Hindi ba ito si Bea ng kumpanya natin? Nagrenta pa ng damit para sa taunang pagdiriwang. Pero, ang kahirapan mo, kahit may magandang damit ka, hindi nito matatago ang pagiging kapos mo. Parang may lason. Ang bibig mo. Anong sinabi mo? Hayaan mo na. Hindi mo rin naman maiintindihan. Okay lang kung walang laman ang ulo mo. Basta huwag lang. Mapapasukan ng tubig. Bea, talagang isa kang siraulo. Hindi ko akalain na habang tumatanda ka, masakit ang dila mo po. Siyempre, kung hindi naman tulad mo, hindi marunong magsalita ng maayos. Bea, huwag ka namang masyadong mayabang. Nakita mo ba ang kwintas ni Ate Isabel? Sa leeg niya, ito ay isang antique necklace na binili ni Carlos. Sa mataas na halaga, ang Rose of the Heart. Kitang-kita ng lahat ang pagmamahal ni Carlos kay Ate Isabel. Mag-ingat ka, baka sabihin ni Ate Isabel, kay Carlos, ang lahat ng ebidensya mo. Talagang ang Rose of the Heart. Sabi nila, hindi pa ito lumalabas. Sa loob ng daan-daang taon, hindi ko akalain na makikita ko ito. Ngayon sa pagdiriwang, tama ang desisyon kong pumunta ngayon. Mukhang talagang mahal na mahal ni Carlos, ang babaeng ito hanggang sa kaibuturan. Buti na lang pina-customize ko itong kwintas. Gamit ang berdeng diamante, siguradong mapapatunayan ko ang pagiging girlfriend ko, ni Miguel. Ang relasyon namin ni Miguel ay hindi masusukat ng kwintas na ito. Ate Isabel, nag-o-announce ka ba ng relasyon niyo ng mag-isa? Anong ibig mong sabihin? Si Enragyu, parang hindi naman inaamin ang relasyon ninyo, Isabel, o sinasabi mo bang nang aasa ka lang? Bea, huwag mong sayangin ang pagkakataon. Paano nagkaroon ng magkaparehong rose heart? Posible kayang may dalawang rose heart? Imposible yan. Ang antique necklace na rose heart na ito ay mula pa sa royal artisans ng medieval Europe. Ginawa. Ang gitnang hiyas nito ay napakabihira at mahalaga. Hindi kailanman magkakaroon ng dalawa. Siguradong isa sa mga yan ay peke. Anong tinitingin-tingin nyo? Ang akin ay regalo ni Fei Chen. Paano magiging peke? Bea, alam mong wala akong pakialam sa reputasyon ko. Hindi ko akalain na ganyan ka rin pala kawalang pakialam. Nanggagaya ka pa ng kwintas, at lakas ng loob mong dalhin sa taunang pagtitipon ng kumpanya. Hindi mo lang pinahiya ang departamento natin, kundi pati na rin ang image ng ating kumpanya. Mga bantay, paalisin nyo siya. Ang proyektong ito, ako ang namamahala. Tingnan natin kung sino ang magtatangkang galawin ako. Dahil hindi kayo lahat naniniwala, CJ, ngayong araw, nandito rin si Professor Reyes, ang jewelry appraiser. Bakit hindi natin ipa-examine sa kanya? Bakit naman? Wala akong interes. Nasayangin ang oras ko dito kasama ka. Oh, duwag ka. Sister Isabel, dahil gusto talagang mapahiya ni Bea hanggang sa wala na siyang matira. Pagbigyan na natin siya. Una, ay appraise natin ang sa kanya bilang peke. Ang sa akin, syempre, totoo. Sige, sa tingin ko, hindi ka maniniwala hanggat hindi mo nakikita ang katotohanan. Nasaan ang Rose Heart? Hindi ko inaasahan na ngayong araw ay maaari ko pang ma-appraise ang bihirang kayamanang ito. Siya. Salamat sa paghawak nito, Professor Reyes. Kumusta, Professor Reyes? Peke ba ang kwintas na ito? Totoo ang kwintas na ito. Imposible. Hindi ko akalain na ang prinsesa ng pamilyang Jiang ay magnanakaw pa. Matagal ko nang napansin na ang babaeng ito ay may masamang balak. Ate Maria, hindi mo ba sinabi na ang kwintas na ito ay bigay sa iyo ni President Paulo? Baka ang kwintas na ito ay hindi talaga galing kay President Paulo. Imposible. Hindi ito galing kay Paulo. Siguro nagkamali lang siya dahil sa katandaan. Oo nga, ang matandang ito ay nasa 50 o 60 lang. Normal lang na magkamali siya. Mangmang, alam nyo ba, ang Rose Heart, kung bakit ito ay napakahalaga? Ang dahilan kung bakit ang Rose Heart ay napakahalaga, ay dahil ang hiyas ng kwintas na ito ay phosphophylite.
Ang mga produktong gawa sa phosphophylite sa merkado ay napakakaunti, mababa ang tigas nito, kaya kapag isinusuot, madali itong magasgas. Karamihan sa mga nahuhukay na phosphophylite ay iniimbak bilang mineral. Ang mga peking rose heart sa merkado, rose heart ay ordinaryong berdeng brilyante. Sa aking mga taon ng karanasan sa pag-appraise, responsable kong masasabi na ang kwintas mo ay gawa sa ordinaryong berdeng brilyante. Kabobohan. Siguradong si Song Chan iyan. Ang namamahala sa taunang pagpupulong na ito, siya nga si Song Chan iyan. Inimbita rin siya ng matandang ito, niya. Siguradong nag-a-acting lang sila, gaya ng alam ng lahat. Ang Rose Heart na ito ay binili ni President Paulo. Si Song Chan iyan at President Paulo ay walang kaugnayan. Hindi maibibigay ni President Paulo ang kwintas kay Song Chan iyan. Nalilito ka, sayang na sayang ang mga bagay na ito. Hoy, matandang lalaki, nagsasapelikula ka pa, ano? Paalisin niyo silang dalawa, para hindi na makita ni Paulo pagdating niya, at masira ang kanyang mood. Pabalik-balik. Bitawan niyo ako, bitawan. Tigil. Tigil. Sir Paulo, ang buntis ay nakaranas ng pananakit ng tiyan dahil sa pagbabago ng emosyon. Okay na siya basta't hindi na siya ma-stress. Sino ang nagbigay sa inyo ng tapang na galawin siya? Paulo, si Nina ay nagdala ng peking puso ng rosas sa annual meeting. Tinuturuan ko lang siya ng leksyon para sa iyo. Ang ibig mong sabihin, ang kwintas na binili ko ay peke. Paulo, ano ang ibig mong sabihin, Jan? Ang puso ng rosas na ito ay binili ni Sir Paulo at ibinigay kay Nina. Ano? Imposible. Paano nangyari yan, Ate Bea? Hindi ba't ang puso ng rosas ay bigay ni Sir Paulo sa iyo, Bea? Binabaliktad mo ang katotohanan. Sir Paulo, ang puso ng rosas ay nasira na. Ito ay ginawa lahat ni Bea. Wala kaming kinalaman. Dito. Oo. Anong gusto mong mangyari? Magbayad na lang ayon sa halaga. Ang puso ng rosas ay nagkakahalaga ng 10 bilyon. Paano ito mababayaran? Paulo, mayroon lang akong 5 milyon sa ngayon. Pwede bang? Kung ngayon, hindi ka magbabayad kay Nina. Mula ngayon, mawawala kayo sa syudad na ito. Paulo, lumaki tayong magkasama mula pagkabata. Magkaibigan din ang mga pamilya natin noon pa man. Kung hindi mo na maalala ang ating nakaraang relasyon. Hindi ka dapat maging ganyan ka walang puso. Miss Bea, kasalanan mo kung nabulag ka. Nakasagasa ka ng taong hindi dapat. Dahil ba dito, isang pangit at matandang babae. Murahin mo siya ulit. Gagawin kitang abo. Miss Bea, ang kwintas na ito, paano mo yan babayaran? Paulo, pwede bang magbigay na lang ako ng promissory note? Ang utang na ito, kailangang mabayaran ngayon. Tungkol naman sa inyo. Sumusuporta sa kasamaan, may masamang pag-ugali, permanenteng ilalagay sa blacklist ng Dragon Crest. Hindi na kukunin sa anumang industriya. Sir Paulo, nagkamali po ako. Luluhod po ako sa inyo. Huwag niyo po akong i-blacklist. Napakahirap po para sa akin na makapasok sa Dragon Crest Group. Hindi ko po talaga pwedeng mawala ang trabaho na ito. Sir Paulo, pakiusap po. Sir Paulo, nagkamali po kami. Hindi ko po talaga dapat. Lahat kami ay naudyukan ng Bea Reyes. Lahat dahil sa kanya, hindi na po kami uulit. Hayaan na. Okay lang kung matanggal sila. Kahit na may masamang pag-ugali sila, naudyukan din naman sila ng B. Reyes. Hindi naman dapat ganito. Sige, susundin ko ang gusto mo. Tungkol naman sa 10 bilyong piso na bayad, i-donate na lang natin sa mga bata sa kabundukan. Maaari na rin itong para sa anak na nasa sinapupunan natin, makapag-ipon ng kabutihan. CJ, ipasa ang utos. Anong nangyayari? Bakit si Sir Paulo kay Nina Santos? Parang sunod sa Niren. Dahil si Nina Santos, ay asawa ko si Paulo Santos. Ate, ang sagot na gusto mo, ibibigay ko sa iyo ngayon. Ang gusto ko ay hindi yung ikaw na nasa isip ko, kundi ikaw mismo, kahit yung ikaw noong 18 taong gulang, na masayahin, o yung ikaw ngayon, na mahinahon at matalino, pareho kitang gusto.
maaaring ang ating muling pagkikita ay nagkataon lang. Pero ang pagmamahal ko sa'yo ay hindi kailanman nagkataon. Hindi ko inaasahan ang kasal. Kundi ikaw lang. Ake, masaya ka na ba sa sagot na ito? Congratulations, Sir Paolo, on your official status. Ang tinatawag na annual meeting ay para lang sa pagpapakita ng pagmamahalan ni na Sir Paulo at ng kanyang asawa, Love Fest. So, parte lang pala tayo ng kanilang play. Ake, pwede mo na ba akong bigyan ng formal na pagkilala? Si Paulo Santos ay asawa ko. Medyo clingy nga lang siya. Huwag na kayong magulat sa susunod.